Ganito ang magiging itsura ng tao kapag tumira sila sa iba't ibang planeta. Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Noong 2021, nag-launch ang Virgin Group ng kanilang unang space tourist flight na tinawag nilang The Voyage. Tumagal lang ito ng 1 oras at bawat traveler ay nagbayad ng $250,000. Sa katunayan, hindi sila nag-spacewalk. Pero bakit? Kahit kasi naka-spacesuit ka, hindi ka talaga fully protected sa napakadelikadong space radiation na pwedeng makasira ng DNA mo. Bukod dito, pwede rin masira ng space junk o maliliit na meteorites ang spacesuit na nakasuot sa'yo. Ganun pa man, hindi lahat ng company ay handa sa ganitong panganib. Pero ang tanong, hanggang saan kaya pwedeng umabot ang ambisyon ng tao na galugarin ang space? At anong mga lugar sa cosmos ang pinakadelikado? At sa video na nga na ito ay malalaman nyo na kung anong mga planeta ang hindi mo kayang tagalan kahit 1 segundo lang. At malalaman nyo din sa video na ito kung paano ka makakagawa ng bahay sa isang hydrogen ocean. At ang pinakamahalaga dito, malalaman muna din kung anong planeta ang magpapabago sa buo mong katauhan. Sa makatuwid, madidiskubre mo dito kung ano ang mangyayari sa isang tao sa iba't ibang planeta sa solar system. Kaya naman simulan na agad natin. Ang unang hakbang ng bawat space traveler ay ang paglabas sa open space na walang atmosphere. Makakatulong sa iyo ang spacesuit para punan ang kakulangan ng oxygen sa walang katapusang kalawakan. Pero paano kung masira ito dahil sa pagtama sa iyo ng mga micrometeorites? Malamang ang iisipin mo agad ay baka mag-freeze ka kasi ang temperature sa space ay absolute zero. Pero hindi po yun ganun. Hindi laging tungkol sa lamig kundi sa pag-transfer ng init. Pero paano? Ang vacuum ng space ang advantage mo. Mas mabilis ka kasing giginawin kung nakaupo ka lang sa malamig na bato kapag winter kaysa sa open space. Pero bakit? Sa vacuum kasi o sa walang katapusang kalawakan ay wala kasing mapupuntahan ang body heat mo o ang init ng katawan mo. At ang mas nakakatakot pa dito ay ang kakulangan sa oxygen. Kung wala ka nito ay wala pang 2 minuto babawian ka na agad ng buhay. At kahit pa may oxygen ka ay hindi ka pa rin ligtas. Pero bakit? Dahil sa wala pong pressure sa open space. At dahil dito mag-e-expand ang oxygen sa lungs mo at literal na papasabugin ito. At matapos niyan ay iinit din ang dugo mo at hihinto ang circulation. Kasunod niyan ay mag-e-expand din ang iba pang body fluids mo sa katawan. Pero dahil sa stretchy mong balat ay makakaya nitong tanggapin ang kakaibang pressure sa space. At FYI, hindi ka po dito sasabog. Hindi totoo yung mga napapanood natin sa palabas na sumasabog ang tao sa space. Ngayong alam mo na yan, ay ang ating next stop ay ang buwan. Noong 2017, inanunsyo ng SpaceX ang tourist flight na iikot sa paligid ng moon na sponsored ng Japanese billionaire na si Yusaku Maezawa. Nag-launch pa nga siya ng TV show para makahanap ng kasama sa 6 days niya sa space pero binawi niya ito. Sa halip, nagdesisyon na lang siyang magdala ng 8 artists para ma-inspire silang gumawa ng something na kakaiba. Ang flight nilang ito ay hindi maglalanding sa moon. Sa kabila nito, ang maganda lang talaga sa buwan natin ay hindi siya tulad ng open space. Opo, walang atmosphere, pressure o oxygen sa moon. Ang advantage nito, kapag naka-spacesuit ka dito ay pwede kang tumalon ng super taas at malayo dahil mas mahina ang gravity ng moon kumpara sa Earth. Pero hindi ka pa din protektado ng suit mo mula sa meteorite hits na medyo karaniwan na sa moon. Pwede ka ring mahulog sa malalim na craters at mawalan ng contact sa spacecraft mo. At the same time, pwedeng masira ng moon dust ang air supply system mo at madumihan ang visor mo. At dito mahirap makakita at baka ikasira pa ito ng suit mo. Ngayon nakarating ka na sa moon, nag-enjoy ka ba? At kung oo ang sagot mo ay tara na at dumako na tayo sa Mars. Aktibo ang NASA sa pag-develop ng cutting-edge spacecraft engines na magbabawas ng travel time sa just 4 months. Plano pa ni Elon Musk na magtatag ng unang colony sa Mars bilang parte ng special SpaceX program. Mas maganda ito dahil halos magkapareho ang Martian days sa Earth days, 24 hours and 39 minutes. Makakaakit talaga ito sa mga tao na tumira sa malawak na surface area ng Mars na halos kapareho ng lahat ng pinagsama-samang continents ng Earth. May atmosphere din dito na angkop ang Martian soil para sa pagtanim ng halaman at may potential din dito para sa extraction ng fuel at ang pinaka-importante ang tubig. Pero mahirap lumabas dito para magdilig ng halaman ng walang spacesuit kasi ang average temperature sa Mars ay negative 63 degrees Celsius. At kung maglakas loob kang lumabas ng walang proteksyon, hindi ka kayang protektahan ng manipis na atmosphere ng Mars laban sa nakakamatay na solar radiation. So magiging frozen ka at magkakaroon ng radiation burns kapag ginawa mo ito. Ang matinding dust storms pa dito ay siguradong mababawasan ang chance mo ng survival. Ang pinakamasama pa, dahil sa mababang atmospheric pressure,
magsisimulang mag-evaporate ang liquid sa katawan mo at magiging literal na matutuyo ka. Kaya naman mas maganda talaga na manatili ka na lang sa loob ng greenhouse o spacecraft hanggang sa magkaroon ng terraforming o pagbabago ang Mars na tatagal ng libu-libong taon. Ngayon, kung ang pinaka-Earth-like na planeta ay delikado para sa mga tao, ay ano pa kaya ang naghihintay sa atin sa ibang corners ng solar system? Kung nakarating ka na sa Mars, karapat-dapat ka na sa title na experienced space traveler at ready ka na dapat sa expedition sa isa sa pinaka-extreme na planeta at ito ang Mercury. Ang isang araw sa Mercury ay katumbas na ng 176 Earth days, kaya baka hindi mo masyadong ma-enjoy ang sunset sa planetang pinakamalapit sa araw. Para mag-survive kahit ilang minuto sa Mercury, kailangan ang spacesuit mo ay kayang tiisin ang temperatures na hanggang 400 degrees Celsius or negative 180 degrees Celsius. Sa case ng Mercury, mas maganda dito na sa gabi ka maglibot. Sa araw kasi, ang powerful solar storms ay pwedeng makasira sa lahat ng equipment ng spacecraft mo. Tapos, konting protection lang ang maibibigay ng spacesuit mo at maluluto ka sa flow ng mainit na solar winds. At kahit sumigaw ka pa ng tulong, ay baliwala ito. Dahil ang manipis na atmosphere ng Mercury na may halong helium ay magiging kakaiba ang boses mo dito. Nakakatakot, no? Pero wala pa yan dahil may planeta pang mas mainit at mas delikado kaysa sa Mercury. At ito ang Venus. Ang atmosphere ng Venus ay halos carbon dioxide na nagre-resulta sa greenhouse effect na nagtataas ng average temperature sa planet sa 467 degrees Celsius. Wala pa tayong naimbentong alloy na kayang tiisin ang napakatinding klima ng Venus. So kung maglakas loob kang lumapag dito, huwag kang umasa sa iyong spacesuit. Sa loob lang ng 5 seconds ay hindi ka lang masusunog kundi maaabo ka dito. Huwag ka ring umasa sa malamig na gabi kasi ang isang araw sa Venus ay tumatagal ng 230 Earth days. Kaya naman walang tsansa na mabuhay ka dito. At kahit sabihin na nating wala ang sobrang init, hindi pa rin po pwede dahil ang surface pressure ng Venus ay 90 times na mas mataas kaysa sa Earth. Kaya kung plano mong pumunta sa Venus, mas maganda kung sightseeing tour na lang mula sa orbit, lalo na't mahaba ang biyahe papunta sa susunod na planet sa tour natin. At ngayon narito na tayo sa Jupiter. Ang Jupiter ay mahigit 5 beses na mas malayo sa araw kumpara sa Earth. Napakalaki ng gas giant na ito, nakasya ang 1,300 Earths sa loob niya. Pero kahit malaki, mabilis itong umikot, natatapos ang isang ikot niya bawat 10 oras. At para talagang mabisita ito, kailangan mong tumalon mula sa spacecraft diretso sa mga ulap niya dahil wala itong matibay na lupa para lapagan ng spacecraft. Sobrang extreme ng dive na ito dahil sa malaking pagkakaiba ng temperatura mula negative 185 degrees Celsius sa itaas na bahagi ng Jupiter hanggang 1,700 degrees Celsius sa dagat nito na punong-puno ng makakapal na hydrogen. At dito din hahampasin ka ng mga bagyo na may hangin na umaabot ng hanggang 600 kilometers per hour. At kung mapadpad ka sa Great Red Spot na isang malaking bagyo ay automatic na katapusan muna agad. Ngayong nakalibot na tayo sa iba't ibang planeta, ay ano naman kaya ang itsura ng bahay mo sa iba't ibang planeta? Kamakailan, nagkaroon ng contest ang NASA para sa disenyo ng Mars Colony. Nanalo ang isang team mula Arkansas. Iminungkahi nila ang paggawa ng maliliit na 2 palapag na bahay gamit ang Space 3D printer. Mas ligtas daw ito para sa mga tao. Isang robot ang kukuha ng building material diretso mula sa ibabaw ng Mars. Sa ganitong paraan, pwede nang maitayo ang buong pamayanan. Dahil sa bilog na hugis, mas matibay sa mga dust storms ang mga estruktura habang ang malalaking bintana ay makakakuha ng pinakamaraming liwanag para sa mga halaman sa loob na magbibigay ng oxygen sa mga tahanan. Siyempre, fully airtight ang mga gusali na may espesyal na 2 level ng entrance para mapanatili ang nakakabuhay na kondisyon sa loob. Pero hindi nito nasusolusyunan ang pangunahing problema ng Mars at ito ang cosmic radiation. Nakakasira ito ng DNA na nagre-resulta sa napakataas na panganib ng kanser para sa mga maninirahan. Bukod dito, ang pagtira sa saradong espasyo na may limitadong komunikasyon na 225 million kilometers ang layo mula Earth ay malamang magdudulot din ng apathy at depression sa mga maninirahan. Ngayon, mayroon pa kayang mas magandang opsyon sa ibang planeta? Paano naman ang planeta na pinakamalapit sa araw? Ang Mercury. Siguradong ayaw mong magtayo ng kubo na may malalaking bintana dito dahil pabago-bago po ang temperatura dito. Pero pwede ka namang maghukay ng malalim at gumawa ng bunker at pwede nitong gawing komportable ng bahagya ang buhay mo. Napakahalaga din ng mga solar panel sa Mercury dahil kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, ay nagkakamali ka dahil malilibang ka dito. Ang mga signal kasi mula sa Mercury
ay umaabot sa Earth sa loob lang ng 5 minutes, kaya pwede kang makipag-usap sa mga kaibigan mo. Pero kahit nasa ilalim ka ng lupa sa Mercury, mahihirapan ka pa ding mag-relax. Madalas mong maririnig ang mga pagbagsak ng meteorite mula sa itaas na pwedeng makasira sa iyong tahanan. Pero ang pinakamalaking banta ay ang malalakas na paggalaw ng lupa na lumilikha ng mga bitak na pwedeng makasira sa pagiging airtight ng tahanan mo o harangan lahat ng mga daanan mo na literal na maglilibing sa iyo ng buhay. Ngayon lipat naman tayo sa Venus, tignan natin kung pwede tayong mag-build ng bahay dito. Sa katunayan, ang tanging maaaring paraan para makapamuhay sa Venus ay ang manirahan ka mga 50 kilometers sa itaas ng ibabaw nito, kung saan halos pareho ang pressure ng hangin sa Earth. Kaya naman, kailangan mong gumawa ng literal na tahanan sa loob ng isang airship. Nilalagyan ito ng matibay na proteksyon laban sa araw sa labas at mga solar panel para sa paggawa ng enerhiya. At kung plano mong bisitahin ang iyong mga kapitbahay, kailangan mong magdisenyo ng ligtas na koneksyon sa pagitan ng inyong mga airship. Pero may mga problema pa din. Ang sobrang acidic na fog at ulan sa Venus ay maaaring magdulot ng problema kahit sa ganoong taas. Kung magkaproblema ang iyong Venusian airship, mapipilitan kang mag-emergency landing sa ibabaw ng Venus at napakadelikado nito. Sa Jupiter naman, hindi uubra ang mga airships dahil sa malalakas na hangin doon. Para mabuhay sa makapal na ulap ng Jupiter, kailangan ang tahanan mo ay parang matibay na bubbles na may matibay na proteksyon sa mga banggaan. Pero, sa isang karaniwang araw sa Jupiter, parang laging nasa roller coaster ka dahil itatapon-tapon ang bahay mo sa iba't ibang direksyon. Dahil dito, pwedeng maranasan mo ang matinding hilo at pamamaga ng iyong mga binti. Dagdag pa, dahil sa gravity ng Jupiter na 2.5 times na mas malakas kaysa Earth, mahirap para sa dugo mo na umakyat sa mga ugat, kaya kailangan mong humiga palagi. Pero, pwede ka ring mag-enjoy sa malapitang view ng mga buwan ng Jupiter at kahanga-hangang mga polar auroras. Mukhang kahit high-tech na mga tahanan ay hindi pa din sapat para ligtas tayong makapamuhay sa ibang mga planeta. Ang pangunahing isyu kasi dito ay ang ating mga katawan na sadyang nakadisenyo lang talaga sa kondisyon ng Earth. Pero paano kaya kung pwede natin itong baguhin? Ano kaya ang magbabago sa mga tao sa iba't ibang planeta ng solar system? Kung sakaling makapamuhay tayo sa Mars, sa loob lang ng 6,000 taon, magiging orange ang balat ng mga tao sa Mars dahil ang karaniwang melanin ay mapapalitan ng carotenoids. At ito ang mga pigment na matatagpuan sa mga carrots. At dahil din sa mahinang gravity, magiging mas manipis ang mga buto at hihina din ang mga kalamnan ng tao dito. Mas magiging malaki din ang ulo natin dito kumpara sa katawan. At pati na rin ang ating mga mata ay magbabago. At dahil ito sa mas kaunti ang sikat ng araw na natatanggap ng Mars kumpara sa Earth. At ang masaklap pa hindi kakayanin ng mga tao na huminga sa kapaligiran ng carbon dioxide sa Mars. Kaya laging kailangan nilang magdala ng oxygen. Mukhang magiging katulad tayo ng mga Martians mula sa Mars attacks. At kung sa Mercury ka naman mapupunta, ay kailangan gawa sa fire-resistant na metallic alloy ang balat mo, pero hindi pa rin ito sapat. Sa Jupiter naman, ang tanging magagawa mo lang doon ay ang bumaba sa kalaliman ng kapaligiran nito, kung saan ang gas ay nagiging mas siksik at nagiging liquid at binubuo ito ng isang karagatan ng hydrogen. At kung may powers ka na kumuha ng abilidad sa mga nilalang sa Earth, ay pwede mong kunin ang skills ng Lancelet na nabubuhay ng ilang libong metro ang lalim, kaya nitong tiisin ang napakataas na pressure. At para talagang masigurado ang kaligtasan mo, ay kunin mo na din ang skills ng Sopod. Sa kabila nito, mukhang maayos tirahan ng Venus sa kontekstong ito. Noong 2020, na-detect ng mga siyentista ang phosphine molecules mga 50 kilometers sa itaas ng ibabaw ng Venus. Sa Earth, ang molecule na ito ay ginagawa ng mga mikrobyo sa loob ng mga hayop o kaya naman resulta din ito ng industrial activities. At dahil siguradong walang mga factory sa Venus, ang phosphine molecules ay maaaring indikasyon ng pagkakaroon ng hindi kilalang mikroorganismo na nagme-metabolize ng sulfur. Kaya, kung gusto mong mabuhay sa Venus, maaaring kailangan mong maging katulad ng isang mikrobyo o pwede kang maging isang higanteng amueba na lumulutang sa mga ulap ng Venus. Medyo weird, no? Pero yun lang talaga ang paraan. At ngayon, nahilo ka ba sa paglalakbay? Kung nakarating ka sa dulo ng video na ito ay anong masasabi mo? Bakit kaya hindi tayo nakadisenyo na tumira sa iba't ibang planeta? Ikomento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin.